Hindi po talaga nagpakita sa pangalawang pagdinig ng tatlong komite ang mga sinasabing pinanggagalingan ng fake news, yung mga vlogger, okay, na sinasabing baka pogo vloggers or drugs vloggers or kung anumang mga sinasabing illegal na activities. Yan pa ko kasi ang laman nung speech ni Congressman Robert Barbers. Kaya dapat ay mag-imbestiga ay dahil nga ho sa mga maaaring may gumagamit dito sa mga vloggers na ito para siraan ng gobyerno, siraan ng kongreso, siraan ng mamamayan dahil lang ho sa kanilang interes. Ito ay matapos nga po na pumutok ang investigasyon ng Quadcom na pinapanagot ang mga involved sa pogo, illegal drugs, at krimen at may kaugnayan sa pagbili ng mga property sa napag-aari ng mga Pilipino. Yan po ang pinag-umpisahan niya. Pero dito sa pangalawang araw, pangalawang pagkakataon ng TRICOM meeting o hearing, Committee on Public Order and Safety, Committee on Public Information, Information Technology, hindi na naman dumating yung mga vloggers na inimbitahan. Kung yung mga gunita doon sa unang hearing, 37 na mga vloggers identify na kritiko ng administrasyon o maka-Duterte ay hindi dumating dahil sila ay nagtakbuhan sa Korte Suprema at nagpetisyon dahil daw ang kailang karapatang pamahayag ang nasisikil. At binigyan sila ng show cause order pero hindi pa rin po dumating. Talaga hong nagkakasubukan at hindi naman ho aatras at papayag ang Kongreso na ibaliwala yan. So, yan po. Bakit ayaw umattend? Kung wala kayong kinalaman sa fake news, kung hindi kayo involved sa fake news, o kung wala kayong ginagawang mali, bakit hindi nyo harapin ang investigasyon at sabihin nyo ang katotohanan? Okay? Yan lang ang ating tanong. Bakit nagtatago? May balita pa nga, yung iba daw nag-abroad. Ano yan? Mana-mana lang yan kasi yun ang ugali ng kailang grupo. Pagka hinahanap, nagtatago at nag-abroad pa. Okay? Pero tuloy-tuloy pa rin ang batikos at fake news pa rin laban sa gobyerno. Kasi meron pong pinakahuling fake news na ginawa yung grupong yan eh. Yung nagpalabas po ng volume ng pera na di umano'y binayad ni Speaker o ng Kongreso sa mga congressman para pumirma dun sa article of impeachment against Sara Duterte. Fake news na naman yun kasi inedit lang yung picture doon sa table, biglang nilagyan ng malaking volume ng pera at sinasabing yun ang pinamamahagi. Ay na-double check na po ng Kongreso, fake talaga yon. So, vlogger po yan ng kilalang taga-suporta ng mga Duterte. Kaya dapat yun ay panagutin, ipakulong at yung iba pa dyan. Okay? Kaya lang ho, mga bahag ang buntot, ang tatapang sa pagbablog, pero lahat nagtatago sa imbitasyon. Mabuti pa yung ibang mga vlogger, voluntaring humaharap dyan, yung iba invited, humaharap dyan at pinanindigan nila ang kailang trabaho. So, yung mga nagtatago, malamang guilty yun. Baka guilty nga. Okay? Yan po yung aking observation. Baka meron silang talagang kasalanan. Baka guilty sila kaya ayaw nilang humarap. Nagtatago sila doon sa kailang petition before Supreme Court. Hindi natin alam kung ano ang gagawin ng Korte Suprema doon sa kailang petition na sila ay ipatigil at illegal daw yung ginagawang public hearing ng Kongreso. In aid of legislation yan. Hindi yan pwedeng pigilan ng Korte Suprema. Kailanman ang Korte Suprema hindi nang himasok sa trabaho ng Kongreso dahil kinikilala nila ang separation of power between the Executive Department, Legislator, at saka po ng Judicial. Okay? Ano po inyong masasabi dyan? Samantala, yung pong kinatawan ng YouTube ay nagsalita sa Kongreso at marami din pala silang mga dinisiplina. Marami silang record na merong mga talagang nasarang mga channel dahil sa mga paglabag. Ibig sabihin, ginajustify niya yung policy nila. Ito yung abogado, tinatanong ni Congressman Barbers. The reason why I asked that, Mr. Chair, is because we'd like to find out what motivates the vloggers, the so-called vloggers. I'm not generalizing, but what I'm saying is that there are very few of them who actually are motivated by the monetization by these social media platforms. And the only objective is to generate engagements, a higher number of engagements in order to convert this to cash. Tama, di ba? I think that's the
the motivation of some of these vloggers who peddle fake news. And you know naman how it is, no? When a fake news is being posted online, people has different reactions. One would probably, if one sees it, probably would say, totoo ba ito? Or the other would say, ay, totoo ito. Kasi galing ito kay ganyan. Or would say na, teka nga, tanong ko nga kay ano, ipasa ko ito. So that creates engagements and increases the number of people who actually has seen a post that could be fake or could be false. So, anong mechanism meron si YouTube to be able to limit, if not eliminate, these kinds of peddling of falsehoods? Mr. Chair, I'd just like to share some relevant provisions of the advertiser-friendly guidelines which all YouTube creators need to comply with. So some of the things prohibited are inappropriate language, shocking content, hateful and derogatory content, as well as incendiary and demeaning content. Does YouTube recognize vulgar languages or let's say yung pagmumura? Does YouTube consider this as obscene, vulgar, therefore gives them the right to take it down? In certain cases, that might fall under incendiary and demeaning. So let me just read what is stated. Content that is gratuitously incendiary, inflammatory, or demeaning may not be suitable for advertising. Okay, so kasi the reason why I asked that, parang it seems that napapabayaan natin yung mga nagmumura eh. Di ba? Kung yung taong na nagmumura, na gumagamit, nagpo-post ng kanilang mga content online ay nagmumura, eh karakter na ho nila yun. Maaaring pinalaki sila ng mga magulang nila na pinayagan silang magmura. Pero the question is there a mechanism? Yung YouTube ba, pagka nakita niyang nagmumura, ba yan, kahit man lang sana yung di ba, yung merong paano tawag doon? Yung imbis na patuloy yung nagmumura, parang yung parang ini-stop yung word na yun or something. Meron ba kayong ganung mechanism? So as mentioned, if the content of the creator is already violative of our advertiser-friendly guidelines, YouTube might enforce some monetization policies. Yes, but do they recognize yung vulgar languages na Tagalog, which gives them a ground to take it down? Do they recognize that? YouTube does have language experts in Filipino and other local dialects. So these are not AI generated. Kumbaga, hindi nila tinatranslate. Walang mechanism. So ayan po bahagi ng pagtatanong ni Congressman Barbers na siyang author ng siya yung gumawa ng privilege speech para ho sa investigasyon ng mga fake news vlogger na identify ho doon sa mga kritiko ng administrasyon. Okay? At sinasagot naman po ng representative ng YouTube. So may mga policy. Yan naman totoo naman. Alam mo kung totoo kang vlogger, alam mo yung policy, hindi ka dapat lumabag doon. Kahit ho dun sa pagbibigay, paglalagay ng advertisement, okay, merong mga policy. Hindi ho basta-basta ina-approvean nila. Ako sa personal kong experience yan, hindi basta-basta nila ina-approvean yung content or topic mo. Nire-review nila yan. Bago ka bigyan ng ads or bago payagan na may public yung topic, yung content, yung video. So, tama yung ginagawa ng YouTube na yung policy nila, ipaira nila. Tama rin yung ginagawa ng mga advertisement na may nagkangasiwa nito na mayroong dapat na limitasyon. At ipinagbabawal ang mga sobrang below the belt o lalo na ho yung pagmumura o PI. Ayan ho ang nangyayari. So, salbo yan. Yan isa-side po ng Kongreso at ng YouTube at ng mga advertisement. Pero yung mga creator or mga vlogger, hindi natin marinig yung mga pinaghihinalaang gumagawa ng fake news kasi nagtaguan. Hindi ho lumalabas. Nagtago.
para humarap sa katotohanan. Ewan ko sa kanila. Please, like, share, subscribe dun sa hindi pa.